Hello beautiful people, my name is Irish and welcome back to my channel. If you are new here, hello and welcome, and please do not forget to hit the subscribe button below before leaving this page. Today's video is a very highly requested video after nung series ko ng Taytay Tiange tour o tinatawag ko na online window shopping. Ayan. So, talagang ang dami nag-message sa akin na, ate, asan na yung mga napamili mo, ate? Share mo naman yung haul video mo ng Taytay. So, yun na nga, sa tinagal-tagal, ngayon lang ako talaga nagkaroon ng chance para ma-video to or ma-haul to at maipakita sa inyo. So, lahat ng mga ipapakita ko sa inyo, nagamit ko na siya lahat. So, hindi ko talaga kaya yung aantayin para ma-haul, pasensya na. What's good about this is that at least maipapakita ko sa inyo kung ano na ba ang itsura nila after malabhan ng isang beses, dalawang beses, o nung paulit-ulit. So, if you want to know kung ano-ano yung mga napamili ko sa Taytay Tiange, then please keep on watching. So, ito na guys, yung mga napamili ko. Ito siya, isang eco bag. Hindi naman siya ganun kadami, I think, compared sa mga previous Taytay Tiange ko. Pero, I tried na talagang bumili lang nung mga magagamit ko, sa tingin kong magagamit ko, at magiging favorite pieces ko. Ito siya. Tapos, alam ko marami kayong mga questions or marami talaga akong natatanggap ng mga questions about Taytay Tiange, schedules, ano yung mga mabibili and all. So, watch out for my upcoming video. Meron akong finifilm na Ultimate Taytay Tiange tips, guides, and mga frequently asked questions. So, kasi sobrang madaming nang nagme-message, hindi ko na sila lahat na babasa. Kaya I decided na mag-put together na lang ng separate video for that para hindi naman masyadong dragging yung video na to. So, ayun na nga, proceed na tayo sa haul proper. Baba ko muna para mapakita ko sa inyo ng maayos. So, for this video, meron din akong try-on. So, ipapakita ko siya somewhere here mamaya. So, start muna tayo dito sa suot ko. Ito siya. Parang ang tawag dito is parang rib top, ganyan. Ayan siya. I got 3 colors. So, meron akong, ito parang wine red na color. Ayan siya. Ganyan yung texture niya. And then, meron din ako ditong parang moss green. Ayan. Ito parang mustard lang siya. So, una, ang nabili ko lang ito kasi gusto ko yung color. And then after, parang, siguro mga after a week, di ba nga balik ako ng balik for the Taytay Tiange tour. Sabi ko, gusto ko yung top kasi okay siya sa pakiramdam. Tapos kasya siya sa akin. Kasi usually yung tendency ng mga ganito, medyo maliit siya. So parang sobrang body hugging na siya na hindi ka na comfortable suotin. Kaya bumalik talaga ako, hinanap ko to. Parang naikot ko yung Igpay and EMF. Tapos na-realize ko sa Bagpi ko pala siya nabili. So merong plus size shop sa Bagpi. Nakalimutan ko lang yung pasilyo or yung stall number. Pero meron doon. So, medyo bungad lang talaga siya. Para mga pasilyo 3. Yung mga plus size. Medyo sikat yun sa Bagpi. Yung plus size shop na yun. I got this for 150 pesos each. Unfortunately, dun sa shop na yun, hindi sila nagbibigay ng mga wholesale na prices. Kahit tatlong same items, yung nabili ko sa kanila, 150 each pa din siya. Pero okay na din kasi yung ganitong mga tela or yung ganitong mga top, usually makikita mo to siya sa Uniqlo. And then, ang presyuhan doon siguro mga nasa 800 pesos, ganyan, 750. So, sobrang worth it na rin talaga nung price niya for 150 pesos. Kaya binili ko na siya. Next item is yung kaisa-isang labahan. Ito, labahan siya. Pero ipapakita ko na. This is a Zara overruns. Nabili ko rin to siya sa Bagpi for 350 pesos. Ayan siya. Meron lang siyang rip dun sa may knee area. Ayan lang siya. Tapos hindi siya mahaba. So, ayan yung dulo niya. Kaya okay. Nabili ko to doon sa isa sa mga overruns na stalls sa loob ng Bagpi. I think after ng mga lemonade shops doon. Tapos, hindi ko siya sinukat, pero good thing naman na kasya siya sa akin. So, ilang beses ko na itong nasuot. Sa Pinas pa lang, sinusuot ko na to. And then, kahit pagbalik ko dito sa Dubai, sinusuot ko to. So, sobrang value for money na to sa akin. Sulit na to sa akin. Itong another
mustard. Medyo mahilig kasi ako sa gantong color eh. Mahilig ako sa mustard, yellow, orange, yung mga tipong pop of color. Mahilig ako dyan. Ito yung mustard dress lang siya. To sa dulo, parang may ruffles lang siya, ganyan. So, sobrang ganda niya. Alam mo ito, parang lumabas na ako. Tapos sabi ko sa mama ko, ma, gusto ko talaga yung dress. Kasi parang feeling ko, wala lang, baka hindi ko masuot kasi masyadong bright yung color and all. Pero ganito na yung may mga gusto kong color. So parang sabi niya, sige na, bilhin mo na, 170 lang naman. So kaya yun, bumalik ako. Tapos, ayun nga, sobrang okay ng fit niya. So, I think this one will fit like 2 to 3 XL. Kung yun yung built mo. Tapos, okay siyang pang work, pang office. Sobrang casual niya na damit. At saka maganda yung tela niya. Sobrang maganda yung tela niya. Nabili ko din to dun sa same shop na napagbilhan ko ng top na to. So, ayan. 170. Alam ko 170 pesos. Tapos sabi nung may-ari nung stall, nung plus size dun sa bag piece, suki din niya si Helen on Fleek. So, ayun, talagang sikat yon sa bag piece for mga plus size na mga ladies na gaya ko. Next is itong dress na to. Binili ko to sa Octagon. Tapos, parang na-surprise ako na nagkasya siya sa akin. Ito sinukat ko talaga doon. Sinukat ko talaga to doon kasi parang from afar, parang nagandahan ako dun sa sa tela niya, ganyan. Meron din tong belt na pwede mong ilagay, kaya lang hindi ko na ginagamit. So, nabili ko to for 150 pesos sa Octagon. Once ko lang to nasuot sa Pinas, tapos hindi ko pa ulito nasusuot. Kasi nung gusto ko siyang isuotin uli, nakita ko na hindi maganda yung pagkakatahi sa kanya. So, look at this. Bali pala itong damit na to, nilabhan ko na dito sa Dubai. So, washing machine na yung ginamit ko sa paglaba. And then, ito yung nakita ko after. Ayan siya. So, butas siya. Nabutas lang sa may kilikili na side, sa underarm. So, be very careful pag mamimili kayong damit. Tingnan niyo yung talagang tahi para hindi nakakapanghinayang. I mean, gusto ko yung damit. Kaya lang siguro sa sobrang nipis. Medyo manipis kasi yung tela. Tapos, yung pagkakatahi niya and all, pagkakaput together ng damit and all, kaya hindi kinaya siguro sa washing machine. Siguro dapat gentle, super gentle wash talaga pag mga ganitong damit. Ayan, ayan din siya. Sa kabilang kilikili, meron na din siyang butas. So, pwede pa naman siyang tahiin. Ganyan. Pero, ayun, careful lang kayo sa mga ganitong damit. So, I got this, nasabi ko na, I got this for 150 pesos sa Octagon. Next item, TMI muna. So, bumili ako ng dalawang overruns na bra, both Marks and Spencer. So, good thing meron silang a little bit bigger sizes na mag-cater sa mga gaya kong plus size. I got this for 150 pesos each. Ayan. Next item is ito. Isa to sa mga favorite na nabili ko. Kasi nga winter sa Dubai pagbalik ko after ng vacation. So sabi ko, bibili ako ng mga parang jumper type. Jumper is yung parang gano'n, mga sweater type na tops. Ayan. So ayan siya. Nasuot ko na to mga twice na din. Ayan siya. I got this for 130 pesos. 110 sana siya kung at least tatlo yung bibilhin ko dun sa stalls na yon. I think sa EMF ko to nabili. Kaya lang wala na akong masyadong nagustuhan na designs niya. Kaya isa na lang binili ko. So, it's 130 pesos. 110 wholesale. EMF ko to nabili. Maganda siya. Lakas makagap. 130 pesos. Black top lang siya. Parang casual. Tapos loose kasi siya. Kaya ko siya nagustuhan. It's 110 pesos ata. Nabili ko to sa CME Original. Dun sa tent. Tapos, wala lang kasi black. Natuwa lang ako. Tapos lakas makapayat. Ganyan. So, 110 pesos ko din to nabili. Next is an overruns. Actually, dito sa trip ko na to, or dito sa haul ko na to, madami-dami din ako nabiling overruns. So, isa to sa nabili ko. Ito siya. Ayan. So, floral silk top. Long sleeves top. Ayan. Tapos, this is from Marks and Spencer's collection. Nabili ko to sa may Freedom Bazaar. Meron lang kaming nakita ng kapatid ko na parang may mga hangers sa tapat nung stall. Tapos, puro mga, parang feel ko kasi malaki. So, tinignan ko. Tapos, ang gaganda ng mga damit nila. As in, puro mga Marks and Spencer's.
Tapos big sizes, yung tipong mga size 14, 16, 18, 20, mga ganun na siya. Kaya parang, wow, go. Kaya medyo madami-dami din akong nabili. Hindi mo madami-dami, sana 3. Yung iba nga, sobrang laki na lang, hindi nakasya sa akin. Para mayroon akong dalawang gusto, pero hindi kasya sa akin. But anyways, ito nga, Marks and Spencer silk top. Ang lakas makasosyal nito, guys. Diba? Parang 250 pesos lang to, ha. Overrun siya. Pero ang lakas makasosyal. Sa Taytay Changi mo lang siya nabili. Diba? So, ito siya. Next is another overruns dun sa same shop din, ang pinagbilhan ko ng Marks and Spencer's. Ito naman, green, white lang siya na stripes. Sobrang, parang long sleeves lang siya. Sobrang okay ng tela. Ang ganda-ganda. This is from H&M. 250 din to. Tapos parang refreshing lang siya. Ayan o, sobrang refreshing lang. Naka-white shorts ka lang or even naka-white pants. Sobrang, ang neat. Ang neat mo nang tingnan pag suot mo to. So, I got this for 250 pesos as well. H&M. Overruns. Next item is another overruns. Actually, madami kang makikitang ganitong jacket sa mga overrun shop. I think sobrang common nito nung time na bumili ako. This is from Bershka. Ayan. Nasama ko dito sa vlog ko. Napakita ko sa vlog ko nung binili ko siya. So, ayan. Para lang siya yung medyo maikli. Gusto ko kasi na medyo maikli lang na jacket eh. So, ayan. Maikli lang siya. Tapos, parang tas yung dulo. Ayan. Sobrang ko siyang nagustuhan. Actually, yung una, hindi ito yung color na gusto ko. Parang yung lighter. Kaya lang walang size sa akin nung lighter. Tapos sabi ko, ay ito na nga lang dark. Tapos I realized na, ay mas bongga. Buti na lang talaga ito yung nabili ko. Kasi parang mas magko-complement siya sa mga damit mo or sa OOTD mo. So, sobrang okay siya. I got this for 300 ata. Oo, parang 300 pesos. Bershka na jacket. Diba? Bongga. Ito, skirt lang siya. Polka dots na skirt. Gusto ko kasi parang may ruffles na type. Ganyan. Bet ko yan. Hindi ko pa ito nasusuot. Isa pala to sa hindi ko pa nasuot. 110 to, I think, sa EMF or sa Igpay ko lang din to nabili. Medyo manipis siya. Pero dark naman kasi, so hindi naman talaga yung parang sobrang bakat. So, ayan siya. 100 pesos. 110 pala. 110 pesos. Next naman, itong, wait lang. Jumpsuit. Nabili ko to dun sa shop. Same shop na napagbilihan ko nitong top ko. Sa mga plus size sa baggy. Ito siya. Actually, ito pala ganyan. So, nasa harap yung zip niya. Ayan. Okay yung tela niya, as in malambot, presko yung tela niya. Nasa harap yung zipper, tapos meron lang siyang parang tali dito sa may waist, para kung gusto mong sikipan. Meron din siyang bulsa. Okay siya. Tapos nasuot ko na to once. Nasuot ko na to once dito sa Dubai. Nilabhan ko din siya, washing machine. Tapos ang nangyari, ito. Doon sa may pundilyo ba yun? Or something. Basta doon sa punja. Punja ba yun? Hindi ko na alam. Basta yun, may butas siya doon. Ayan o. Ayan, may butas na siya. Nabutas siya. So, kailangan, kaya pa naman sigurong pahiin. Pero, ayun. So, very careful lang talaga kayo. I think, pag mga ganitong tela, ganyan, i-hand wash nyo na lang siya para hindi siya madaling masira. Kasi ito, nabili ko to for parang mga 170 pesos. So, sayang din naman siya. Once ko lang siya nasuot until na maparepair ka siya. So, yan. Unti na lang siya. Next is, itong shorts na to. Nabili ko siya sa, yung dati pang Mayora, nung nandun pa sila sa likod. So, it's a shorts, like, maikling short. Actually, kasama ko yung pinsan ko, tsaka si Ate Pian nung pumunta kami, nung Mayora. So, pare-parehas. Halos pare-parehas kami. Ganito yung shorts na nabili. I got this for 70 pesos. At bongga, large yung nabili ko. 'Di ba? Meron siyang XL, may 2XL, pero nagkasya ako sa large. Kasi, ano siya, parang stretch. Stretch siya. So, ayan, 70 pesos. Wholesale price siya kasi nga tatlo kaming bumili kaya nakuha namin siya for 70 each. Pero if not, 90 pesos isa. Next item is itong jogging pants.
Ay, hindi pala jogging pants. Yung parang pang gym. Yung pala, leggings. Ayan, gym leggings or workout leggings. Wala lang. Gusto ko lang ng something printed na may touch of pink kasi pink yung rubbers ko. I got this for 70 pesos. Wholesale price yun. I think pag hindi wholesale, 90 pesos or 80 pesos. Parang ganun. Pero wholesale price, yung dalawa binigay ko sa pinsan ko. Ayan siya. And last item is another overalls. So, partner kami nito ni Satch. Couple top namin to siya. I got these sa Overrun shop dun sa labas ng Bagpi. Pinakita ko to dun sa separate video ko ng mga puro plus sizes. Ilalagay ko sa description box yung link kung saan ko to nakita. Kasi sa labas talaga siya ng Bagpi. So, ito siya. It's actually a Guess. Overruns na top. Parehas kami nito ni Satchi. I got this for 200 pesos. Overrun siya, alam niyo kung bakit, which is, ayan, meron pa siya dito sa gilid, ayan, yung logo nila and all. Hindi ko masyadong napansin, si Satch na lang yung nakapansin nung nandito na, nung nilabahan niya. Asan na ba siya? Nung binaliktad ko siya, or nung binaliktad niya, ayan, meron siya yung ganyan, yung may tahe, patch, yung parang pinatsyahan ng tahe ng sinulid. Kasi, siguro yung mga top, meron na siyang, baka nabutas, ganyan. Kaya hindi mo siya makikita pag nasa labas. Kasi, parang kasi, I mean, same color lang talaga yung ginamit na sinulid. Pero pag binaliktad mo, saka mo makikita na meron lang siyang mga patse-patse. So, I think, yung kay Satch parang tatlong ganyan, yung nakita niya dun sa top na nabili ko sa kanya, ito isa lang. So, kaya siya overruns kasi, syempre, hindi siya nag-pumasa sa quality churva ng Guess. So, ayun. So, ayun na guys, yung lahat ng napamili ko. As you can see, combination siya ng mga overruns at saka yung mga local items lang na mabibili mo sa Tiangge or sa Taytay Tiangge. And sobrang happy ako sa mga napamili ko ngayon sa Taytay Tiangge. Kaya hindi ko na talaga napigilan yung sarili ko para utin sila kahit hindi ko pa sila na video or na film para sa haul na to. But ayun, so I know marami kayong questions about yun nga, Taytay Tiangge, mga guides, schedules, tips, oras, ano pa ba, paano pumunta, ayan. So, please watch out again dun sa separate video na gagawin ko about Ultimate Taytay Tiangge Guide in the coming weeks. I-upload ko na siya. Baka sumabay na siya sa anniversary special ng channel ko. So, Feb 23 kasi yung first time na nag-upload ako. And then, I'm celebrating my first anniversary soon. So, hopefully, bago ako mag-anniversary, ma-upload ko na yon. So, if you have comments, questions, or suggestions para sa mga upcoming videos pa natin, please make sure to put it in the comment section below. And also, don't forget to like this video kung nag-enjoy kayo at naging helpful tong mga napakita ko sa inyong mga items. Maraming salamat sa panonood guys. Until my next video, God bless and may the fab be with you all. Buyers!